Noong December 22 last year, nagbigay si Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ng isang kakaibang pamasko sa kanyang bansa. Kasama ang kanyang mga kalihim ng Estado at Depensa, ipinahayag niya ang paglikha ng tinatawag na Trump-class battleship. Mahigit 8 dekada na ang lumipas mula noong huling dominasyon ng mga battleship sa karagatan. Pero ngayon ay idineklara ng Commander-in-Chief ng Amerika na bumabalik na muli sa uso ang konseptong ito. At hindi lang iyon, ang buong bagong linya ng mga battleship ng Amerika ay ipapangalan pa sa kanya. Kapag tuluyan ng operational ang mga barkong ito, sila ang magiging sentro ng mas malawak na planong militar ng Estados Unidos, ang tinatawag ni Trump na bagong inilunsad na Golden Fleet. Ngayon, kung ang lahat ng ito ay parang isang magandang biro lang para sa holiday, isipin mong muli, dahil sa ngayon, ang Golden Fleet ni Donald Trump ay isa ng opisyal na pulisya ng Estados Unidos. Kaya naman, natural lang na tanungin, bakit muling nag-i-invest ang Estados Unidos sa mga battleship? Matagal na itong hindi uso ngayong 2020s. Ano nga ba ang Golden Fleet? Paano maisa sa katuparan ng Amerika, isang bansang may malinaw na krisis sa paggawa ng barko, ang ganitong kalaking proyekto? At may pag-asa ba ang Trump class na magpatuloy sa Washington DC kahit matapos na ang termino ni Trump? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Trump-class battleship. Nang inilahad ni Donald Trump ang Trump-class battleship sa isang press conference sa kanyang Mar-a-Lago estate sa Florida, mabilis na naging malinaw na may dalawang layunin ang proyektong ito. Una, isa itong tunay na battleship, isang napakalaking barkong pandigma na idinisenyo para sa labanan sa ibabaw ng dagat at inaasahang magiging mahalagang bahagi ng hinaharap na naval fleet ng Amerika. Pangalawa, ang Trump class ay hindi lang tungkol sa laban. Ito rin ay simbolo ng kapangyarihan o sa mismong salita ni Trump, ang magiging flagship ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Ayon pa sa kanyang talumpati, ang mga battleship ng Amerika ay matagal ng malinaw na simbolo ng pambansang lakas. Dagdag pa ng kanyang kalihim ng depensa, bumalik na muli ang lakas ng Amerika sa entablado ng mundo. Sa mga sumunod na pahayag at press release ng US Navy, unti-unting lumitaw ang detalye ng Trump class. Ang mga barkong ito ay inaasahang magiging napakalaki, mahigit 3 beses na mas malaki kaysa sa R. Lee Burke class destroyer na siyang pangunahing combat ship ng US sa kasalukuyan. Ang Trump class ay magkakaroon ng bigat na nasa pagitan ng 30,000 hanggang 40,000 tonelada kumpara sa humigit kumulang 9,500 tonelada ng R. Lee Burke o 15,600 tonelada ng mas bagong klase ng barko. Kaya nitong umabot sa bilis na higit 30 knots o mga 55 km per hour. Sa laki, maaari itong umabot ng 880 feet ang haba, 115 feet ang lapad, at may draft na 13 feet. Ang crew nito ay nasa pagitan ng 650 hanggang 850 na tauhan. Pagdating sa armas, dito lalo itong magiging kakaiba. Ilan sa mga inaasahang ilalagay ay hypersonic missiles, napakabilis na sandata na kasalukuyang dinidevelop, laser weapons na kahalintulad ng Helios, electromagnetic railguns, nuclear-capable cruise missiles na nasa prototype stage pa, Tomahawk cruise missile, at mga 5 pulgadang naval guns. Para sa depensa, gagamit ito ng RIM-1 16 rolling airframe missile laban sa mga papasok na banta sa himpapawid, kasama ang 128 vertical launch cells para sa iba't ibang missile, plus 12 pa para sa hypersonic weapons. Para ikumpara, ang karaniwang R. Lee Burke ay may 96 cells lamang. Hindi lang ito barkong pandigma, gagampanan din nito ang papel bilang command and control hub para sa mga manned at unmanned systems, kabilang ang mga drone ships at underwater vehicles. Magkakaroon din ito ng artificial intelligence capabilities. Meron din itong flight deck na kayang mag-launch at tumanggap ng mga aircraft gaya ng V-22 Osprey at iba pang helicopter. Sa kabuuan, inaasahang makakagawa ng 20 hanggang 25 barko sa klaseng ito, bagamat ang unang batch ay nasa 10 units kung saan 2 ay bubuuin sa mas mabilis na timeline. Itatayo ang mga barko sa Philadelphia sa shipyard na pag-aari ng South Korean Hanwha Group at susuportahan ng mahigit 1,000 suppliers mula sa buong Estados Unidos. Ang disenyo ay pangungunahan ng US Navy, pero ayon kay Trump, personal din siyang makikialam dito dahil siya raw ay isang very aesthetic person. Ang unang barko ay tatawaging USS Defiance. Bagamat kakaiba,
dahil hindi ito susundin sa pangalan ng buong klase ng barko na mananatiling Trump class imbes na Defiance class. Ayon muli kay Donald Trump, ipinangako niya na ang mga barkong ito ay magiging pinakamabilis, pinakamalaki at higit sa lahat 100 beses na mas malakas kaysa sa anumang battleship na naitayo noon. Dagdag pa ni US Navy Secretary John Phelan, tinawag niyang pinakamalaki, pinakamapanganib, pinakamaraming gamit at pinakamaganda ang paparating na USS Defiance. Pinakamaganda? Well, sino ba ang mag-aalala? Barko ito, hindi fashion show. Ang layunin nito ay lumaban, hindi magpatingkad. A question of value. Bago tayo masyadong lumalim, mahalagang linawin ang dalawang bagay tungkol sa Trump-class battleship. Una, at pinakamahalaga, hindi ito tunay na battleship ayon sa pamantayan ng Amerika. Bagamat ang klasifikasyon ng barko ay nasa desisyon ng National Navy, may importansya pa rin ito dahil sa aktwal, ang Trump class ay mas maliit kaysa sa mga tradisyonal na battleship. Ang huling 4 na battleship na nakomisyon ng US Navy noong World War II tulad ng Iowa class ay may displacement na higit sa 57,000 tonelada kapag puno. Samantalang ang Trump class ay nakatakdang nasa 30,000 hanggang 40,000 tonelada lamang. Mas kaunti at mas malapit sa US battlecruiser gaya ng Alaska class na may displacement na 34,000 tonelada kapag puno. Kung parang walang kaibahan ng distinction na ito, hindi ka nag-iisa. Para sa maraming naval enthusiasts, hindi mahalaga kung tatawagin itong battleship, battlecruiser o canoe, basta natutupad nito ang layunin. Pero binanggit ang tonnage ng Trump class dahil ang bigat ng barko ay higit pa sa simpleng klasifikasyon, lalo na sa modernong digmaang pandagat. Kahit na iniwan na ng maraming Navy ang paggamit ng battleships pagkatapos ng World War II, hindi dahil imposible itong maging epektibo. Ang dahilan ng pagiging lipas nila ay dahil sa pagdating ng mga aircraft carriers na makapaghatid ng dive at torpedo bombers na kayang i-neutralize ang battleship. Sa teknikal na pananaw, pwede sana nilang gastusan ang paggawa ng bagong battleships na may napakalakas na anti-air weaponry upang mapabagsak ang eroplano, pero ang gastos at oras na kakailanganin ay sobrang taas. Kaya walang bansa ang nag-attempt ng seryoso at ang battleship ay tuluyang nawala sa kasaysayan. Ngunit hindi ito simpleng usapin ng teknikal na posibilidad. Mas marami itong kinalaman sa pamumuhunan ng resources. Ang problema sa paggawa ng sobrang mahal at sopistikadong battleship na may mataas na tonnage ay dahil napakarami ng oras at yaman ng bansa ang gagastusin para lang sa barkong iyon na kalaunan ay isasabay sa mga combat zone kung saan gagawin ng kalaban ang lahat para ilubog ito sa dagat. Ganito rin ang problema sa mga aircraft carrier. Pero sa nakalipas na mga dekada, mas madaling ipaliwanag at ipagtanggol ang gastos sa aircraft carrier sa ilang dahilan. Karaniwan silang iniingatan sa malayo sa aktwal na labanan, pinoprotektahan ng iba pang barko at eroplano na kayang matukoy ang submarines at iba pang banta, at napakahalaga nila bilang instrumento ng power projection, kaya sulit ang gastos kahit may panganib. Ngunit kahit sa aircraft carrier, matagal nang nagbababala ang mga naval expert na nagbabago na ang calculus. Ang lumalakas at mas maneuverable na hypersonic anti-ship weapons ay lumalaking banta lalo na mula sa China. Ang mas maliit at madaling ilubog na barko tulad ng battle cruiser ay madali ring matarget ng murang surface o submersible naval drones. Halimbawa, noong 2022, isang mas maliit na Russian guided missile cruiser na siyang flagship ng Black Sea Fleet ng Russia ay nalubog sa pamamagitan ng 2 Ukrainian anti-ship missiles. Ang tinatayang halaga ng barkong iyon nung nalubog ay humigit kumulang $750 million, samantalang ang 2 missiles na nagpasakop dito ay nagkakahalaga lamang ng $3 million sa kabuuan. Sa mas malawak na konteksto, ang 2020s ay isang panahon kung saan ang surface naval vessels ay palaging nasa panganib at ang pagsiksik ng high-value technology, personnel at munitions sa isang malaking floating platform ay nagiging mas delikado at hindi praktikal, parehong sa estratehiya at sa gastusin. Kaya ang pangunahing problema sa pagpapakilala ng barkong tulad ng Trump class, maging ito man ay battleship, battlecruiser o iba pang klase, ay ang pagsasama-sama ng 30,000 hanggang 40,000 toneladang halaga sa isang platform. Kasama rito ang gastos sa materyales, onboard sensors, advanced weapon systems, at ang crew na mag-ooperate nito.
Sa kasalukuyan, ang lahat ng ebidensya mula sa global naval engagements ay nagsasabing mas mainam na magtuon sa maliit, murang platforms, man-manned o unmanned, na epektibo kahit na maraming mawawala sa labanan. Ang paggawa ng Trump class sa paraan ng paglalarawan ngayon ay kabaligtaran ng karaniwang estratehiya at maaaring ituring na pagsasayang ng yaman. Bagamat wala pang opisyal na gastos na inilabas ang Washington, ang mga external estimates ay nagsasabing maaaring umabot ito ng hanggang $5 billion bawat barko. Bilang paghahambing, ang Sea-by drone ng Ukraine ay kayang magdala ng explosive warhead na hanggang 850 kg, sapat para makabutas ng makakapal na metal, at nagkakahalaga lamang ng $240,000. Iyan ay halos 1 to 121,000 lang ng tinatayang gastos ng Trump class. Ang armor at kapal ng hull ng Trump-class battlecruisers ay malamang na mas makapal kaysa sa kayang pasukin ng kasalukuyang naval drones. Ngunit, sa mabilis na pag-usad at versatility ng naval drone technology, hindi nakakagulat na may kaakibat na pagtugon mula sa kaaway sa pamamagitan ng paggawa ng mas mataas na payload unmanned surface vessels. Hindi nito ibig sabihin na ang mga Trump-class warships ay tiyak na mabibigo. Katulad ng pagkawala ng tradisyonal na battleship noong World War II, may paraan upang gawing mas matatag at survivable ang isang modernong battle cruiser. Ang tanong ay, sulit ba ang gastos para sa survivability? Sa pagsusuri ng Trump class, tila ito ay isang calculated risk. Ibig sabihin, naiintindihan ng mga designer na may limitasyon ang halaga ng malalaking barko sa modern naval combat, ngunit maaaring naniniwala rin sila na magbabago muli ang balanse sa hinaharap. Ipinapakita rin ito ng saklaw ng mga bagong weapon systems na nais isama ng Pentagon, mula sa directed energy laser weapons, railguns, hanggang sa hypersonic missiles. Sa ganitong paraan, ang malaking puhunan sa Trump class ay magiging kapaki-pakinabang dahil hindi tulad ng mga Russian warships at iba pang barkong madaling lusubin ng unmanned systems, maaaring maprotektahan ng Trump class ang sarili nito laban sa mga banta na iyon. Ngunit, may ilang malalaking problema. Una, karamihan sa mga weapon systems na ito ay hindi pa napatunayan. Halimbawa, ang US Navy ay nakapagsimula pa lamang sa pag-integrate ng hypersonic missile launch cells sa unang Zumwalt-class destroyers. Ang Helios Directed Energy System ay na-integrate lamang sa isang Arleigh Burke-class destroyer para sa testing at kulang pa sa target na 600 kilowatt output para sa Trump class. Ang US Navy ay huminto sa eksperimento sa railgun technology noong 2021 dahil sa integration issues kahit gumagana naman ito sa vacuum testing. Ang pag-asa sa hindi pa napatunayang teknolohiya ay may maraming risk. Posibleng maantala ang delivery o production ng tech, posibleng hindi gumana ayon sa ipinangako, posibleng gumana ngunit mabagal, na magpapahinto sa mga bagong battle cruiser support o magpapadeploy ng kulang sa kakayahan. Dagdag pa, ang kasalukuyang countermeasures na inilatag ng US ay tila hindi isinasaalang-alang ang kamikaze-style surface at undersea threats na aktwal na ginamit ng Ukraine at ng non-state actors gaya ng Houthis. Ang hindi pagpaplano para rito ay magiging malaking pagkukulang. Solution, problem, or neither? Habang sinusuri natin ang mas malawak na posibilidad ng Trump-class battleship, kailangan din nating pag-usapan ang mas malaking konsepto ng Golden Fleet ni Trump, ang bagong henerasyon ng mga naval combat vessels na sasama rito sa labanan. Ayon sa mga plano, ang bagong Golden Fleet ay inaasahang magkakaroon ng unmanned surface at undersea vessels ng iba't ibang klase, bagong linya ng aircraft carriers na binanggit ni Trump sa kanyang talumpati, ngunit hindi na ipinaliwanag ng detalyado. Next generation submarine, maaaring ang Columbia class na kasalukuyang ginagawa o posibleng bagong kapalit. Bukod sa Trump class, isa pang mahalagang anunsyo ng Navy tungkol sa kanilang hinaharap na fleet ay ang bagong frigate na tinatawag na FFX, na papalit sa nakanselang Constellation class frigate program matapos magkaroon ng seryosong problema at pagkaantala ang Constellation. Ang bagong FFX ay ibabatay sa Legend-class cutter ng US Coast Guard, isang proven na disenyo na kilala at gusto ng Coast Guard. Bagamat mas maliit ito kumpara sa orihinal na Constellation class, maaari itong mabuo ng mabilis. Ang redesign nito ay limitado lamang sa ilang pagbabago mula sa Legend class upang maiwasan ang malaking design changes na naging problema sa Constellation class. Ngunit inaasahang magiging underpowered ang bagong FFX.
Ayon sa military outlet na The War Zone, hindi ito magkakaroon ng vertical launch system para sa missile launch na kanilang tinawag na isang malinaw na kakulangan at nagdudulot ng tanong sa operational utility at flexibility ng barko. Sa halip, ang FFX ay magsisilbing mothership para sa USVS na may option na magdala ng modular containerized missile launchers, ngunit limitado ang missile capability. Bagamat plano itong i-modify sa hinaharap, ang pangunahing layunin ay makapagpatakbo agad ng mga barko sa tubig. Ang FFX ay kumakatawan sa bagong, hindi pa nasubok na approach sa naval warfare ng Amerika at mukhang pinapalala ng Trump-class battleship ang mga problemang ito. Ang FFX na walang launch array ay hindi natututo mula sa mga pagkukulang ng nakaraang US Navy frigate designs. Ang Trump-class, sa kabilang banda, ay tila hindi natututo sa mas malalaking aral ng naval warfare. Hindi lang kami ang nagsasabi nito. Ayon kay Mark Montgomery, kasalukuyang Senior Director sa Foundation for Defense of Democracies, ang Trump class ay eksaktong kung ano ang hindi natin kailangan. Siya rin ay inakusahan ng Navy na nakatuon sa quote, visual ni Presidente na ang battleship ay isang cool na barko. Si Mark Kenyon na sumusulat para sa Center for Strategic and International Studies ay nagsabi na ang barkong ito ay hindi kailanman lulutang. At muling nag-quote, ang susunod na administrasyon ay kakansilahin ang programa bago pa man lumangoy ang unang barko. Mayroon namang ilang eksperto na pabor sa bagong disenyo. Ayon kay Brian Clark sa Wall Street Journal, ang mas malalakas na barko ay mahalaga upang protektahan ang US carriers at ang tamang kapangyarihan ay nangangailangan ng barko na 2 o 3 beses ang laki ng Arleigh Burke class. Tama ang argumento na ito, ngunit nakabatay ito sa assumption na lahat ng advanced technology ay magiging handa at gagana sa oras ng operasyon. Sa international range, kahit ang mga bansang gumagawa ng mas malaking warships tulad ng Germany F127 at South Korea Sejong, Great Class, ay inaasahang 1/3 lang ang tonnage ng Trump class. Mula sa pananaw ng pera, sinabi ni Clark, walang sapat na pondo upang bayaran ang lahat ng barko, lalo na habang sinusubukan ding i-finance ang 6th generation FXX warplane na matagumpay na nalobby ng US Navy leaders mula sa pagkakakansela. Sa mas malawak na perspective ang planong ito para sa bagong Golden Fleet ay tila hindi isinasaalang-alang kung paano talaga gumagana ang shipbuilding sa US. Mabagal, malaki, kulang ang kakayahan, palaging nadadagdagan ang design revisions, lumalaki ang gastos at pagkaantala at maraming promising pero ultimately doomed na disenyo ang naging normal. Ang timeline ni Trump para sa unang barko ay labis na ambisyoso, nakatakdang makomisyon sa loob ng 2.5 taon. Bagamat maaaring ito ay isang boto ng kumpiyansa sa kakayahan ng US na malampasan ang problema, hindi naman makatarungan kung sasabihin natin na karapat-dapat ang shipbuilding sa US para rito. Sa katunayan, ayon sa mga naval officials na nakipag-usap ng pribado sa The War Zone, ang konstruksyon ng unang 2 Trump-class ships ay hindi magsisimula hanggang unang bahagi ng 2030s. Ang mga kumpanyang napili para sa proyekto ay nagsasabing handa silang harapin ang hamon, ngunit totoong US Defense Corporations ito na may interes sa contracts at may insentibo na mag-overpromise kahit sila mismo ay may pag-aalinlangan. Kumpirmado rin ng US Navy officials na isa sa pangunahing dahilan ng pagmamadali sa mga programang ito ay ang pangangailangan na magkaroon agad ng holes in the water para makasabay sa China. Ngunit ang holes in the water ay walang silbi kung ang mga warships na nakapaligid dito ay hindi kayang gumana sa totoong labanan. Sa Noel Polo TV, nais naming bigyang diin ang mas malawak na realidad. Ang naval procurement strategy ng Amerika ay sira na sa loob ng dekada at ang frustrations na ipinapakita ng Trump class at FFX ay lubos na makatuwiran. Ngunit kung nais ng US na manatiling competitive sa global seas, ang sagot ay hindi simpleng magtayo ng cool at umasa sa pinakamahusay. Ano ang alternatibo? Iyon ay para sa pinakamatalinong naval minds ng Amerika na tuklasin. Ngunit hindi mo na kailangan ng alternatibo para makita na ang Amerika ay kumukuha ng malaking panganib sa pagtitiwala sa bersyon ng Golden Fleet ni Trump. Maraming salamat sa panonood.